Paano kung sabihin ko sa'yo na ako nang bahala sa pamilya mo? Basta, samahan mo lang ako. Sabi niya ng mahina at malapit sa tenga ko. Ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko. Kasabay nun ay ang paggapang ng kakaibang pakiramdam sa buo kong pagkatao. Ninang, may asawa't anak po ako. Tila nahihirapan kong sabi habang ang mga kamay niya ay humaplos sa balikat ko. Ano naman ngayon? Hindi naman nila kailangang malaman, Jason. Hanggang sa unti-unti niyang inilapit ang mukha sa akin at tuluyang nagdikit ang aming mga labi. Paano mo ba tatanggihan ang tukso kapag kumatok na ito sa buhay mo? Maiiwasan mo pa kaya ito kung araw-araw mo ring masisilayan ang tuksong gusto mong tanggihan? At kung napagbigyan mo na ito, makakawala ka pa kaya? Magandang gabi po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Sumulat po ako sa channel na ito at naglakas loob sa kabila ng kahihiyang ginawa ko. Sa pagnanais na inyong matulungan at mabigyang linaw ang aking isipan. May asawa na po ako at may 2 anak, Miss Roxy. Magtatatlo na nga pala dahil 5 buwan ng buntis ang aking asawa. Kaya naman ay kamakailan lang, napakahirap ng buwan para sa amin. Bawat gastos, bawat singko, kinakalkula. Parang walang pahinga sa pag-aalala. Isang gabi, umupo kami ng asawa ko sa sala at nag-usap tungkol sa pangangailangan ng pamilya. Mahal, may naiisip ka pa ba na pandagdag kita? Tanong niya puno ng pag-aalala. Mahal, nung nakarang araw ay nagkasalubong kami ni Ninang Lorna. May alok siya sa aking trabaho. Sabi niya, kung gusto ko, ipapasok niya ako ng trabaho sa gasoline station niya. Hindi malaki pero makakatulong sa atin. Sagot ko at pilit na nagmumukhang kalmado. Tumingin siya sa akin, nagdadalawang isip. Gasolinahan? Nakakapagod yun, Jason. Sigurado ka ba? Tumango ako. Oo, at malaking tulong din yun sa atin. At least, makakaraos tayo ng hindi na ganong mag-aalala sa bills. At na makapag-ipon tayo ng konti para sa panganganak mo. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng pilit. Sige, pero mag-iingat ka ha? At huwag mong pababayaan yung sarili mo. Kinabukasan, unang araw ko sa gasolinahan. Tahimik lang ang paligid, puro amoy ng gasolina at langis sa hangin. May mga pump, may mga ilang suking motorista na nakangiti. May mga kasamahan na empleyado na abala sa kanilang gawain. Si Ninang Lorna nakatayo sa gilid, nakamasid habang nag-ooperate ako. May dalang kape at nakangiti ng simple. O Jason, kailangan mo lang sundin ang sistema. Kapag may tanong, sabihin mo lang. Hindi ko maintindihan noon, pero sa bawat simpleng ngiti niya, sa bawat tingin, may kakaibang init sa dibdib ko. Parang may kakaibang mundo. Isang mundo na alam kong mali. Ngunit ng sandaling yon, tahimik at inosente pa, Miss Roxy. Araw-araw ay ino-orient at tinuturuan ako ni Ninang sa mga kailangan gawin sa gasolinahan. Jason, kapag nagkaaberya ang pump, huwag magpanik. Manghingi ka lang ng tulong sa mga kasamahan mo o kaya tawagin mo lang ako. Tahimik lang ako pero ramdam ko ang init ng mga sandaling yon. Hindi biro, pero parang mas pinapadali ng presensya niya ang bawat hakbang ko. Minsan, habang naglilinis ako ng pumps, ay napadaan siya. Dala ang tasa ng kape. Para sa'yo, para hindi ka maubusan ng enerhiya. Sabi niya nang may simpleng ngiti. Iniabot niya ang tasa at marahang humawak sa mga kamay ko. Hindi rin mawawala ang maliliit na usapan namin sa gilid ng gasolinahan. Minsan, nagkwentuhan lang kami tungkol sa pamilya, sa buhay, sa pangarap na hindi pa natutupad. Tahimik ang paligid at sunod sa ritmo ng araw. Pero sa bawat salita niya, bawat titig, unti-unti ako nahuhulog sa isang emosyon
na alam kong mali, Miss Roxy. At kahit alam kong may asawa at anak ako, parang gusto ko lang manatili sa tabi niya. Makinig sa bawat kwento, mag-alala kapag siya'y napagod, at maging dahilan para ngumiti siya kahit saglit. Ewan ko ba? Kahit ako ay naguguluhan kung bakit ganon ang nararamdaman ko. Ni minsan, hindi ko naman tiningnan dati si Ninang ng ganito. Nakahanap lang ba ako ng mother figure? O resulta rin ito ng araw-araw naming pagkikita at pagsasama. Nang sumunod na araw ay medyo umulan. Kaunti lang ang nagpapagas kaya't niyaya niya akong magpahinga muna sa opisina. Pagpasok ko, nakaupo siya sa kanyang upuan. Suot ang salamin niya habang nag-check ng mga papeles. Pero nang umangat ang tingin niya sa akin, may kakaiba sa mga titig niya. Jason, medyo basa ka. Kunin mo yung tuwalya sa likod at baka magkasakit ka. Ngunit siya pa rin ang kumuha at inabot niya sa akin. Pero hinawakan niya muna yung mga kamay ko bago binitawan ang tela. Sandaling hawak lang yon, Miss Roxy. Pero sapat para makita ko sa mga mata niyang may ibang ibig sabihin yon. Ngunit wala siyang sinabi. Nginitian niya lang ako. Ngiting may nais ipahiwatig. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti siyang mas nagiging malambing. Mas bagay sa'yo kapag nakasmile ka. Ang bait mo sa anak mo, nakakainggit. Sana lang ay nagkaanak man lang din kami ni Rico. At sana naging tulad mo siyang mabait na asawa. Hindi ko alam ang mga isasagot ko. Hindi ko alam kung saan nahawak ang mga kamay ko. Pero ramdam kong may hinahanap siyang hindi nila nabuo ng yumaong asawa niya. Ilang taon na rin kasing wala si Ninong. Pumanaw ito dahil sa sakit na cancer. At sa ilang taon nilang pagsasama, ay hindi man lang sila nabiyayaan ng kahit na isang anak. Kaya siguro ay mas madalas malungkot si Ninang. Ano nga ba naman ang mararamdaman mo kapag ikaw na lamang ang natira sa malaking bahay na puno ng alaala ninyong mag-asawa? Kaya nga siguro ay naghahanap din siya ng pagkalinga at ng taong magbibigay nito. At ako, Miss Roxy, ako ang nahanap niya. Isang gabi, ako ang last shift. Siya ang nag-check sa accounting, tahimik at wala nang masyadong nagpapagas. Niyaya niya muna akong magkape sa loob bago matapos ang shift ko at bago raw umuwi. Ayoko dapat. Pero pag upo ko sa harap niya, ngumiti siya ng malalim. Yung ngiting hindi lang pang Ninang. Yung ngiting may kasamang panganib. Jason, kumusta kayo ng asawa mo? Nagulat ako. Bakit bigla siyang napatanong ng ganon? Napabuntong hininga ako. Okay lang naman po kami, Ninang. May mga panahon lang ng mga hindi pagkakaintindihan. Pero yung mga maliliit lang naman po na problema. Minsan din po kasi, nagbo-mood swing siya dahil sa pagbubuntis niya. Sagot ko. Tumayo siya at lumapit at marahang hinawakan ang balikat ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umiwas. Natutugunan naman ba niya ang pangangailangan mo? Bilang asawa at bilang lalaki. Bulong niya, kakaibang init ang lumukob sa katawan ko. Ang init na mga kamay niya, ang bilis ng tibok ng puso ko. At ang tahimik na tanong sa isipan ko, ito na ba ang simula ng pagtataksil? O matagal na pala akong tumawid papunta rito? Basta Jason, kung may kailangan ka, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin. Palaging bukas ang pintuan ng opisina ko para sa'yo. Sabi niya at tila ba ay may ibang kahulugan ang huli niyang sinabi. Maraming salamat po, Ninang. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Hinaplos niya ang dibdib ko, pataas sa mukha ko. Walang anuman. Basta para sa'yo. Kahit ano, handa ako. Napalunok ako, Miss Roxy. Alam kong iba ang ipinapahiwatig ni Ninang. At hindi ko maintindihan kung bakit parang naging excited ako sa mga sinasabi niya. Dapat
Hanggang dun lang naman talaga sana. Payo, kape, suporta. Pero may mga gabing hindi mo nakikitang unti-unting bumubukas ang pintuan hanggang sa tuluyan ka nang mahulog. Hating gabi noon, wala kaming pahinga buong araw dahil sa promo ng gasolinahan. Pagod na pagod ako at halos manghina habang nililinis ang pump area. Si Ninang, nanatili sa opisina. Iniintay akong matapos. Akala ko simpleng pag-alala lang yun. Pero nang sunduin niya ako, sumama ka sa akin, Jason. Kailangan mong kumain. Tsaka magpahinga ka muna. Tanging kuliglig at ilaw ng convenience store ang saksi ng gabing yon. Pagpasok namin sa opisina, may nakahanda ng pagkain. Sinigang na paborito ko. Kumain ako habang nakatanaw siya. Maraming salamat po, Ninang. Pero bakit niyo ho ba ito ginagawa? Alam kong trabahante niyo po ako pero hindi niyo naman po kailangan gawin. Hindi niyo po kailangan mag-abala ng ganito sa akin. Bulong ko. Nagkatinginan kami ng matagal. Parang may tinanong din ako na hindi dapat itanong. Lumapit siya at pinunasan ang gilid ng labi ko gamit ang mga daliri niya. Napatingin ako sa kamay niya. Tapos lumipat sa mga mata niya. Jason, matagal na kitang gustong pasalamatan sa pagbibigay ng buhay dito. Sa pagpapasaya sa lugar na minsan masyadong tahimik. Tumayo ako. Hindi ko alam kung aalis ba ako noon o lalapit sa kanya. Pero sa sumunod na sandali, siya ang lumapit. Dumikit ang palad niya sa dibdib ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Malakas, mabilis at magulo, Miss Roxy. Ilang taon nang malungkot ang mga gabi ko, Jason. Mula nung pumanaw ang asawa ko, pwede bang kahit ngayon lang ay muli kong maranasan ang matagal ko nang hindi nararamdaman? Hindi ako nakasagot, Miss Roxy. At doon, sa ilalim ng ilaw, naglapit ang aming mga mukha hanggang sa tuluyang naglapat ang aming mga labi. Siya ang unang gumalaw habang ang kanyang kamay ay nasa aking dibdib hanggang sa tuluyan ng nilamon ng tensyon ang aking pagkatao. At tumugon ako sa tuksong hatid ni Ninang. Mabilis ang mga galaw namin. May ibang pakay ang kanya-kanya naming mga kamay. Hanggang sa mismong lamesa ng kanyang opisina, naganap ang aming pagkakasala. Hindi dapat at hindi tama. Pero ramdam kong matagal na naming hinayaan ang apoy na umalab nang hindi namin namamalayan. Pareho kaming pawisan at naghahabol ng hininga pagkatapos. Nakaupo lang ako roon at hindi makatingin sa kanya. Maraming salamat, Jason. Pero sana, hindi lang ngayong gabi magtatapos ito. Mahina niyang sabi. Hinaplos ang aking pisngi at ginawaran ako ng mabilis na halik sa labi. Miss Roxy, hindi ako kumibo. Dahil kahit itanggi ko pa, ang katotohanan ay umaasa rin akong may kasunod pa. Pero ang katawan ay may sariling alaala at ang puso may sariling paghahanap. Simula noon, parang nagbago ang orbit ng mundo ko. Hindi na lang trabaho ang rason ko sa pagpunta sa gasoline station. Tuwing umaga, inaabangan ko na siya. Kung paano siya ngumiti kapag ako ang unang bumabati. At siya naman, hindi rin nagpapahuli. May mga sandaling habang inaayos niya ang ledger at nakatalikod ako, marahan niyang inihahaplos ang mga kamay niya sa braso ko. Na para bang aksidente. Mag-iingat ka, Jason. Hihinga siya ng malalim bago ako makaalis. At doon pa lang, wasak na ako, Miss Roxy. May isa pang gabing pattern na nabuo. Kapag patapos na ang shift, dadalhin niya ako sa maliit na opisina sa likod, na kung saan ay walang CCTV. At mula roon, muli naming sinusulit ang isa't isa. Isang gabi, habang pinapasok ko ang daily report, lumapit siya sa likuran ko. Sana ako muna ang isipin mo bago ka umuwi. Bulong niya.
Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Tuwa o kaba. Pero hindi ko siya tinulak. Hindi ko rin kayang lumayo, Miss Roxy. Sa halip ay namamalayan ko na lamang ang sarili na minamadaling tanggalin ang kanyang mga suot. At minsan pa nga, sa likod ng fuel tanks, sa pinakamadilim na bahagi ng station. Kapag tahimik na ang lahat, mahalata mong may dalawang taong nagpapakalunod sa isang lihim na kasalanan. Isang yakap at isang haplos. Isang halik na mabilis pero ubod ng tindi. Isang mainit na pagtatagpo sa pagitan namin. Iyon ang mga sandaling hinahanap-hanap ko kahit sinabi naming wala ng kasunod. Alam kong kinamumuhian niyo na ako, Miss Roxy. Pero aaminin kong gusto ko yung namamagitan sa amin ni Ninang. Ngunit sa tuwing uuwi ako ng bahay, magiging sinungaling ako kapag sinabi kong hindi ako kinakain ng konsensya. Lalo na sa tuwing sinasalubong ako ng aking asawa at mga anak. Sa tuwing magkasalo kami sa hapagkainan, parang pinipiraso ang puso ko. Sa bawat sandaling kaharap ko ang aking pamilya, ay ang munti at tahimik na pangako, naiiwas na ako sa tukso. Natatapusin ko na ang anumang mayroon sa amin ni Ninang. Ngunit sa tuwing nakakaharap ko naman si Ninang, ay hindi ko magawa-gawa, Miss Roxy. Sa tuwing tinatawag niya ako sa pangalan, sa tuwing dumadampi ang mga kamay niya sa aking katawan, at sa tuwing naglalapat ang aming mga labi, at nag-iisa ang aming mga katawan, tuluyang nalulunod ang pangakong yun. Tuluyang nababaon sa limot ang pangakong poprotektahan ko ang pamilyang meron ako. Hanggang sa dumating ang unang babala. Isang gabi, naabutan kami ni Kuya Jesse, ang isa pang kasamahan ko rito sa gasoline station ni Ninang. Naabutan niya kaming masyadong magkadikit sa dapat, habang nagpapalitan lang daw kami ng resibo. Napakunot ang kanyang noo. Alam ko ang ibig sabihin ng kanyang mga tingin. Nagtaas siya ng kilay bago umalis. At dun ko naramdaman, delikado na kami ni Ninang. Pag-uwi ko, mahigpit ang yakap ni Rhea sa akin nang salubungin ako. Habang nasa taas naman ang dalawa naming anak at mahimbing nang natutulog. Kahit gabing-gabi na, ay hinihintay pa rin niya akong makauwi. Palagi niya yung ginagawa, Miss Roxy. Sabi niya ay hindi raw siya maayos na nakakatulog hanggang hindi pa ako nakakauwi. At ako, nakayuko habang pinupunasan ang kamay kong kanina lang ay hinawakan ng ibang babae. Ang babaeng dapat ay iniwasan ko, pero ako pa mismo ang lumalapit. Anong klaseng asawa ang kakayaning magloko sa iba habang naghihintay sa kanya ang kanyang asawa? Hindi ko na alam kung gaano pa ang itatagal ng mga lihim namin. Dahil ang mga lihim, may ugaling lumalabas kahit gaano mo pa ipunin. Pag-uwi ko noon, sarado na ang ilaw sa sala. Tahimik ang buong bahay. Pero naroon si Rhea, nakaupo at hindi kumikilos. Nakatingin lang sa akin. Jason, mahina niyang sabi. May kailangan tayong pag-usapan. May kailangan tayong pag-usapan. Umupo ako sa harap niya. Pilit na tinatago ang kabang nararamdaman dahil sa seryoso ng kanyang pananalita. May nakapagsabi sa akin na parang may kakaiba na raw sa inyo ni Ninang. Napakuyom ang kamay ko. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang pagdududa niya o ang katotohanang hindi ko na siya kayang tingnan sa mga mata. Nagpatuloy siya habang ang boses niya ay nanginginig. May tiwala ako sa iyo, Jason. Kaya sana wag mong sirain yun. Lumubog ang puso ko, Miss Roxy. Nasira ko na. Nagkasala na ako sa iyo. Gusto kong sabihin ang mga yun. Gusto kong sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Pero hindi ko kaya. Huminga ako ng malalim. Naghahanap ng kasinungalingang pwedeng sabihin. Ngunit wala akong mahanap. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Sabihin mo sa akin,
May mali ba akong nagawa? Bakit parang lumalayo ka? Iyon ang pinakamasakit na narinig ko, Miss Roxy. Dahil wala siyang kasalanan. Ako ang problema at ako ang may pagkukulang. Ako ang lumalayo habang hinahayaan kong may ibang lapitan. Hindi ko siya sinagot. Yumuko lang ako at doon pa lang sa pananahimik ko, may pinatunayan na ako. At doon na siya nagsimulang umiyak. Jason, may asawa ka. May anak tayo. Huwag mo namang hayaang masira ang pamilya natin. Nanginig ang dibdib ko sa sakit at hiya. Sinubukan kong yakapin siya, pero kumawala siya. Ayusin mo to, Jason. Dahil kung totoo man lahat ang sinasabi nila. Napahinto siya. Nanginginig ang mga labi. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Tumayo siya at tinalikuran ako. Ngunit ilang hakbang pa lang ay huminto siya. Muli siyang nagsalita nang hindi man lang lumilingon. At kapag napatunayan ko mismo na totoo ang sinasabi nila, pasensyahan na lang tayo, Jason. Dahil aalis ako kasama ng mga anak ko. Kaya ayusin mo ang mga desisyon mo. Pagkatapos noon ay tuluyan siyang pumasok sa kwarto at iniwan akong mag-isa sa sala. Natanong ko ang sarili ko, Miss Roxy, bakit nga ba ako naghahanap ng init na hindi akin? Kung meron namang tunay na pagmamahal na naghihintay sa akin dito sa bahay. Pero kahit ganun, habang nakayuko ako sa dilim, ang iniisip ko pa rin ay siya. Si Ninang. Gusto kong suntukin ang sarili ko. Gusto kong murahin. Nasa bingit na ng pagkasira ang pamilya ko. Pero heto at landi pa rin ang nasa isip ko. Alam kong panibagong pagkakataon ang ibinigay sa akin ng asawa ko. Alam kong nakumpirma na niya ang hinala at binibigyan lamang niya ako ng pagkakataon para itama ang kamaliang nagawa ko. Para sa amin, para sa pamilya. Alam kong hindi lang yon banta, kundi isang pakiusap. Pakiusap na piliin sila at piliin ang tama. Magaan ang pakiramdam ng taong nakakapagsabi ng katotohanan. Pero ako, mas lalo lang bumibigat ang dibdib ko. Simula nung kumprontahin ako ni Rhea, pilit kong iniwasan si Ninang. Pero paano ka iiwas sa taong halos araw-araw mong kaharap? Sa taong naging pahinga mo kapag pagod ka sa sarili mong buhay. Tuwing nasa station ako, hindi ko maiwasang tumingin sa bintana ng opisina. At sa bawat sulyap ko, siya rin ay nakatingin pabalik. May ilang gabi pang palihim siyang lalapit. Mag-aabot ng pagkain, ng kape. Pero ako, sinasarado ko ang pinto. Hindi ko alam kung para ba protektahan siya o protektahan ang sarili ko sa aking sarili. Hindi ko masabi sa asawa ko ang buong katotohanan dahil ayokong mawala siya. Ayokong mawala sila sa akin ng aking mga anak. Pero hindi ko rin naman masabi kay Ninang na tapos na kami. Kaya eto ko ngayon, nasa gitna. Gulong-gulo. Hawak ang dalawang mundong sabay kong pinipilit mabuhay. Mas makakabuti nga kaya, Miss Roxy, na umalis na lang ako sa trabaho. Para matapos na yung kasalanang ako mismo ang lumikha. Pero kung gagawin ko yun, paano naman ang pangangailangan ng pamilya ko? Paano na ang nalalapit na panganganak ng asawa ko? At kung manatili naman ako, hanggang kailan ko mapipigilan ang sarili ko? Hanggang kailan ko matatago ang lihim na unti-unting kumikitil sa konsensya ko? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Jason.